Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang So, maraming salamat, friends, sa iyong tinalakay. So, mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy,
pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambulansa, at sa aming mga 5 spiritual mothers, at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Hari Adolfo B. Riambulansa, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak po sa dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders, at sa lahat po ng mga Riambunansa family, royal family ng Riambunansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman po sa inyo yung mga plano ng Diyos dito po sa daigdig, mga kapatid. Na ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Yan, siya lang po ang magtatayo ng kaharian. Subalit, gumamit muna ng 4 na kaharian. Yan, ng bansang Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Yan, natapos na po silang lahat. Kaya ang tanong, nagpatuloy po ba yung programa ng Diyos sa daigdig? May magtutuloy po yan. Mga kapatid, na ang ginamit po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo, na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian doon sa Israel or Jerusalem, mga kapatid. Kaya ang tanong, tinanggap po ba yan ang ating Panginoong Hesus doon sa Jerusalem? Kaya, wala na. Hindi tinanggap. Kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon po yan sa banal na kasulatan sa San Mateo 21, 42-43. Yan, nasa friends. Ganito pong mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinatakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harapan ng ating mga mata. 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakamunga. Okay, so yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, na yung tinutukoy na bato sa banal na kasulatan ay wala pong iba, yan po ay si Kristo. Yan, na ginawang pangulo sa panulo, mga kapatid. Kaya, aalisin sa inyo
ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Kung ating iisipin, 300 nation man. Yan. Lahat ng bansa sa daigdig. Kaya mapalad yung bansa na kanyang pagbibigyan ng kanyang kaharian. Wala po dyan sa taas ang kaharian ng Diyos. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Kaya ayon sa banal na kasulatan, kaya yung Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao. Ayon sa Matthew 6:33. Basa, friend. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos na datakwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Mahanapan? Hindi. Mahanapan sapagkat ito ipinapahanap ng Diyos. Mga kapatid, mahanapan po yan. Ano pa yung sinabi ng Diyos? At ang kanyang katwiran. So, ano yung kanyang mga katwiran? Yung kanyang mga batas. Yan. So, hindi lang po iisa ang batas ng Diyos. Marami. Yan. Kung ating masundan yung katwiran ng Diyos, di maganda, kaaya-aya tayo sa Diyos. At lahat ng mga bagay na ito ay pawang maidaragdag. Yan. Ano yung idaragdag ng Diyos sa atin? Yung buhay na walang hanggan. Kaya ingatan po natin ang ating sarili para makamtan naman natin yung ibibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, na hindi po natin sisirain ng ating katawan na ginagamit lang natin dyan sa bisyo-bisyo. So, iwasan po natin yan, mga kapatid. Para sa ganon, yung buhay na ibibigay ng Diyos ay ating kakamtan. Kaya ngayon, ang tema po natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya ngayon, papatunayan ko rin sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Sa Revelation 13:1. Basa, friend. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na may isang hayop na umahon sa dagat. Mayroong 10 sungay at 7 ulo. Halimbawa, mga kapatid, kung kayo yung nakatayo doon sa buhanginan ng dagat,
merong biglang umahon na isang hayop na merong 10 sungay at 7 ulo. So ano kaya ang reaksyon natin? Siyempre, matakot po tayo. Di po ba? Hindi. Sapagkat ito'y parables. Yan. At ang sabi pa ng iba ay Satanas. Yan, sapagkat merong 10 sungay na nakalagay. Yan po ay talinhagang salita sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kung ating kwikwintahin, 10 plus 7, edi 17 na. Yan. Pero hindi po ganyan ang hanay, mga kapatid. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon, sino ang 10 sungay? Ay 7 ulo. Yan. Sino itong 7 ulo? Nang una ay si Manuel Quezon. At ang pangalawa, si Manuel Rojas. Pangatlo ay si Elpidio Quirino. At ang pang-apat, si Ramon Magsaysay. Pang-5, si Carlos Garcia. At ang pang-6, si Diosdado Macapagal. At ang pang-7, si Pangulong Ferdinand Marcos. Sila yung 7. Yan. Seven elected president. Sila ang mga 7 elected president, or ibig sabihin sila yung nabotohan, mga kapatid. At bakit 10 sungay? Ayon sa tinutukoy sa banal na kasulatan, bakit 10 sungay? Kung ating idagdag si Emilio Aguinaldo at si Jose Laurel at si Sergio Osmeña. Sila ang mga 3 appointed president. Ibig sabihin sila yung napili na mga presidente. Mga kapatid, kung ating pagplasin yung 7 plus 3, sila pa rin yung 10 sungay. Mga kapatid. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So wala pong iba dito po sa bansa nating Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So wala pong iba, bansang Pilipinas. Hindi po ako nahihiya or natatakot sa inyo na ang bansang Pilipinas
ay siyang kaharian ng Diyos. Kung iniisip po ninyo, bakit mga pangulo? Yung mga nababanggit dito sa parables ng Diyos. Sapagkat kung ating iisipin, tingnan po natin yung kilos at galaw ng daigdig, kung saan po ito hinula o nakatugma yung tinutukoy ng Diyos. Sila yung mga naging pangulo ng bansang Pilipinas. So yan po ang aking tinalakay sa gabing ito. Ang pang-anim na aming testimony, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng taga-subaybay o tagapakinig ng aming programa o programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. Na ito po ay aming paulit-ulit na ihayag sa inyo upang sa ganon higit po natin maunawaan o maintindihan yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Diyos lang ang lahat ng mga may plano sa daigdig. Diyos lang ang magtayo ng kaharian, mga kapatid. Siya lahat ang may plano sa daigdig. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, siya po ang President upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.